mga ammunition galing sa ah, municipal of Matanog kasi doon yung ano bagsakan ng mga resupply. Ibinaba na rin yung mga wounded ng Sikan Company. Tapos pati yung yung casualty na iba pa. Nung dumating yung mga tropa na pang-replace doon sa mga casualty, kasabay ng mga ammunition, doon nagbigayan. Tapos habang yung nasa harapan na kumpanya, yung Sikan Company, naka-skirmish sila doon sa axis of advance namin. Nung matapos yung pagbigayan ng bala, nag-advance na naman yung kumpanya na namin ang nag-advance. Bali nilampasan na namin yung Sikan Company. Tinusok namin yung kamaisan doon. Habang tinutusok namin, ang ideya ng company commander namin, binabato ng granada. Pagbato ng granada, sabay advance naman kaagad. Kada bato ng granada, nag-a-advance kami. Hanggang sa narating namin yung Kakahuyan. Pagdating doon sa Kakahuyan, nag-skirmisher kami doon. Tapos, dahan-dahan kaming gumapang papunta doon sa may mga suspected area na pinagtataguan ng mga MILF. Nagkataon na yung sinususpect namin na area, simenteryo pala nila. Tapos, syempre may bahayan din. Doon kami sa bahayan. Parang nag-TPB saglit para sa chow, hapunan. Nung hapunan na yon, mag-alas 5 na, madilim na kasi Kakahuyan Pumutok sa parting northwest ng axis of advance namin. Yun nga, tinamaan yung isa naming kasama na si PFC Quijado. Kung hindi ako Quijado sa balikat. At yun nga, padilim naman na. Pero naibaba pa rin yun sa sa municipality of Matanog, kung saan yung namin. Andun yung maraming grupo ng tropa. Yun. Doon kami nag-overnight. Yung 6 na team namin, nag-occupy kami ng mga kanya-kanyang sector of fire. Tapos yung dalawang kumpanya na nakabuntot sa amin, kumuha na rin sila sa parang nag-all around security yung 3 kumpanya. Natulog kami hanggang alas 12 ng gabi. Alas 12 ng gabi, nag-move na naman kami. Pizza 2. Pizza 2 na yon. Nag-move kami dahil madilim. Siyempre, tapping distance. Tapos, unang tusok namin, ang leading noon ay kami pa rin yung leading noon. Unang tusok, hindi makababa dahil creek. Bumalik, umatras. Pangalawang tusok, umatras pa rin kasi bangin. Yung pangatlong tusok namin, yun, nakababa kami, may nababaan yung maliit lang na na parang contour line ng parte ng lupa. Sinundan lang namin yun, tapos yun, not knowing na yun pala ay creek. Narating namin yung tawid ng creek, sa kabilang creek, mga 5 ng umaga. 5 ng umaga, nag-skirmisher kami doon, pero yung area namin, lugi talaga kami sa area doon kasi hindi pa namin makita yung lugar o yung paligid, kaya nagdesisyon yung ground commander namin noon, si late Captain Tibuin, na mag-almusal alas 5 ng madaling araw, mag-almusal. Pero naka-skirmisher na yung 3 kumpanya kasi paakyat yun rolling terrain lang siya, mababa lang. Tapos ang pinaka-cover namin doon, yung puno ng niyog, at saka yung mga pang-consel namin, yung mga pako, at saka iba pang mga damo doon na makapal-kapal.
Maya-maya may pumutok, isang putok lang ng baril. Pumutok. Ang nasa isip ko nun, aksidintal. Mga ilang segundo, yun na. Volume fire naman, volume fire. Hanggang sa sa left side namin na kumpanya, which is second company, umatras na papunta sa amin. Dahil yung isang team nila na pin down na pala doon. Tapos sumunod yung it company, pumunta na din sa likod namin. Kasi yung pwesto nila, yun pala yung irrigation noon na ginawang irrigation noon pero ginawa ng mga MI, ginawang running trenches o paksol. Kaya sa area o sa position, lugi talaga kami. Hanggang doon, hanggang alas 10 ng umaga, putukan, marami ng casualty, 8 company, tapos second company, yun marami na silang casualty. Ang nangyari, sa pinaka left side namin na second company, tapos 8 company, tapos kami, ang nangyari, bumaliktad, naging 18 company, tapos sunod-sunod na yung dalawang kumpanya. Ang nangyari, si Captain Tibwin, yung si Captain Tibwin, nag-order siya ng assault. Nag-advance kaunti yung tropa ng 18 company kasi wala pang casualty nung that time. Wala pang casualty. Nag-advance kami ng mga siguro 2-3 puno ng nyug ang in-advance namin. Doon namin nakikita na yung sniper ng kalaban, tinalian lang pala sa baywang. Tapos hihilain, nakatali siya sa niyog, tapos hilain. Pag hila ganyan, saka siya namamaril ng tropa. Yun, nakita ng gunner namin, binagbagan niya. Yun, nalaglag yun. Tapos nagmaneuver yung tropa sa kanan doon sa may kamansi. Yung parang langka, parang marang pero parang ganun prutas. Pero ginugulay yun. Doon nagtago si late, nag-cover si late, yung CEO namin si late Paler, tapos yung radyoman. Ngayon, siguro napansin siya ng kalaban doon, tinira siya ng RPG. Pagtira ng RPG, nakita namin yung usok ng RPG paglabas ng yung backblast niya. Binagbagan ni TFC Gomez, yung sniper. Binagbagan niya ng 60 hanggang sa yun, wala yung tumira ng RPG. Not knowing na si CEO namin, si Litpaler, may tama na pala ng shrapnel dito sa ilalim ng niya, ng nipple niya sa kanang bahagi ng katawan niya. Tapos may daplis yung ulo niya. Tapos yung radyoman naman, may tama din sa ulo. Tapos yung isang team leader namin, tinamaan din yung kaliwang braso niya, dumiritso sa wasak-wasak yung niya yung braso niya, buong braso niya. Yun lang yung casualty namin that time. Pero yung ibang kumpanya, marami ng nagpatong-patong na yung dahil gustong i-recover yung isa. Nung i-recover, tinira, nagpatong-patong, may 3, may 2 nagpatong. Ang nangyari, bandang alas 11 ng umaga, nag-order si Captain Tibwin na umatras dahil yung casualty marami na. Ngayon, umatras kami, ang nagpaiwan doon sila, yung sa IT company, si Late Porsuelo, yung naging posthumous award din ng Belor. Nakita ko ba doon na dadaanan ko sa Dinugan, yung sa second company, at saka sa Balitok. Yun, nadaanan ko yung 3 na yun. Bago kami umalis doon, ang order ni Captain Tibwin, late Captain Tibwin, mag-iwan ng 9 na tao dahil maraming casualty o mga wounded na aakayin pabalik, tatawid ng creek. Kaya ang nangyari, kasali ako dun sa 9, mula sa pinakakanan, ako yung pangalawa. Ang una, si Julian, yun sa 5th company ngayon. Ako,
katabi ko yung kabatch ni Julian, si taga Laguna, si Sarin Taboy. Ang pinaka-team leader namin doon si yung si Sergeant Technical na ngayon, na naputulan ng paa, yung na-disgrasya. Yung pinaka-team leader namin. Kaldi, si Sarin Kaldi. Tapos, habang basta siyam kami doon, kasali doon si Sarin Dangayo, yung si Mario ang pangalan niya, Mario Dangayo. Siyam kami doon na habang paatras yung kalaban, yung trupa, kami yung nagko-cover par. Ngayon, yung reference lang namin para makita yung kalaban, yung mga pako na mahaba, halos lalampas ng tao. Yun, pagka gumagalaw yun tinitira na namin. Kasi alam na yung kalaban na yun eh. Hanggang sa tumakbo hanggang sa bumalik patakbo, pabalik sa amin si PFC, sino na yun? May isang PFC na nanggaling Sikan Company din na kasamahan ko dati. Sinabihan kami na nakatawid na lahat. Kaya nag-order si Sarin Kaldi na baba na tayo. Pero move by bounce kasi maraming kalaban nga. Nung nag-move by bounce kami doon, pababa hanggang sa nakatawid kami, naka-link up kami doon sa unang nag-withdraw na tropa. Nag-order si Captain Tibuin na organize ng isang team mag-leading pabalik ng pinanggalingan. Yun nga, pabalik kami sa pinanggalingan namin, nadaanan namin yung 25th IB na nagduduyan-duyan lang. Ni-escortan namin si Captain Tibuin doon. Hinanap niya kagad yung CEO ng 25th IB. Yun, doon ko nakita na nagalit si CEO kasi ang lapit-lapit lang, kung tutuusin, wala pang 300 meters air distance, hindi man lang kami na suportahan sa enkwentro na yun na halos umabot ng 8 oras. Ngayon, nung matapos yon, dinala na namin lahat ng mga wounded doon, pati yung wounded talaga lahat. Habang nasadan pa kami papuntang Matanog na municipality of Matanog. Yung last creek na tinawid namin, doon na nalagutan ng hininga si CEO namin, si Lit Paler. Tapos yung team leader na loss of blood, si Sergeant Saria yata yun, Saria. Tapos yung radyoman namin na tinamaan sa ulo na medyo malalim din, doon na rin nalagutan ng hininga si PFC Gialugo. Gialugo ang pangalan. Apelido. Gialugo ang pangalan. Apelido. Nag-organize naman ng isang escort dahil yung isang 6x puno ng wounded. Bali yung 3 kumpanya na compress siya into 1 platoon. Yun na lang, yung 1 platoon na yun na lang yung yung walang galos, walang gas-gas. Naiwan yung 1 platoon, the rest of the personnel na may mga tama, dinala na sa Parang Maguindanao. Tapos kasali ako doon sa nag-escort. Sumama din si Captain Tibuin. Doon nagka-argue sila nung operation officer nila doon sa Parang Maguindanao. Tapos yun nga, bakit walang mga suporta na nangyayari, pati radyo, pati aircraft, pati tubo, kahit ano man lang, kahit yung aircraft, yung close air support, pati yung 105 artillery, kahit kahit mortar, wala talagang nakasuporta sa amin doon nung time na yon. Kaya doon siya nakipag-argue doon sa operation ng anong brigade ba yun doon. So ang ginawa nung sa amin, pinull out yung trupa mula sa Matanog, dinala ng Parang doon sa may pinag-prepositionan ng artillery doon. Tapos pahinga kami ng
5 araw, 3 araw, tapos pang-4 na araw, dinala kami sa Buldon. Kami pa rin na mga kumpanya, 3 kumpanya, Buldon. Habang hinihintay namin yung isang kumpanya namin na manggagaling sa Laguna. Yun yung 17 company. 17 o 16 company, ganun. Nung nandun kami sa Buldon, sa awa ng Diyos, wala namang encounter na nangyari dahil umatras siguro yung mga MI doon. Pagbalik namin sa Parang, dumating na rin yung isang kumpanya na galing sa Laguna, yung 17 company. Pang 5 araw, bumalik kami sa Matanog, doon sa municipality of Matanog. Tapos yung access of advance namin, doon na sa left side nung highway. So, ang nangyari, magkabady kami ng isang batalyon ng Marines, tapos isang batalyon ng Ranger. Sa kaliwa namin yung batalyon ng Marines, sa kanan kami. Sa first day ng lakad namin, ang unang naikwentro, yun yung Marines. Kaya, siguro mga air distance lang, mga 500 meters ang distance namin sa Marine Battalion. Nag-iinkwentro silang ganyan, tapos yung kalaban, nagmamaneuver pa kanan. Pakaliwa pala, sa posisyon ng kalaban, pakaliwa sila, sa posisyon namin, pakanan sila. So, ang nangyari, ang 17 company, dahil kumpleto pa sila ng tao, tsaka kondisyon pa, sila ang napapabagbag doon sa mga nagmamaneuver na kalaban, na mula doon sa Marines. Sa location namin, naririnig namin yung command nung platoon leader siguro yun, o company commander ng Marines na first platoon, maneuver to the left. Ganun. So, wave by wave sila doon. Kami naman, dahil papunta sa amin yung kalaban, inaabangan na lang nung 17 company hanggang sa rating namin yung barangay Sarmiento. Barangay ba yun o lungsod pa rin? Sarmiento. Pagdating doon sa Sarmiento, sinearch namin lahat. Kasi yan maraming bahayan doon Yun, nakuhaan namin. May mga tao pa rin yung bahayan. Wala nang tao doon. Before namin narating yun, dinaanan namin yung encounter site namin yung previous days na pag-iwanan ng trupa na nung nakaswaltehan kami ng marami. Dinaanan namin, tapos yun nga, ni-recover yung mga bangkay doon na inuud na yung bangkay. Tapos andun yung mga ABCBN, GMA. Yun, nung nakarating na kami doon, biglang nag-volume of fire kasi may kalaban pa pala sa unahan. Yun, yung mga media na pupunta doon, gapang-gapang din sila sa gilid ng highway. Pero malayo na yun sa Bagbagan, kasi from highway papunta doon sa pinaka-perimeter namin, siguro mga 200 meters na. Nag-overnight kami doon. Nung pagkatapos ng overnight namin doon, dumiretso na kami sa access of advance namin papuntang Sarmiento. Kinuha namin ng 2 araw siguro yon. Tapos may isang objective doon na talaga, yung high ground. Ang ginawa namin, nag-skirmisher muna kami. Hinarap namin yung high ground na madadaanan ng axis of advance namin. Pinamortar na muna namin sa Marine Battalion. Ang problema, yung mortar nila doon bumabagsak sa harapan namin, kaya pina-abort namin. Nung ma-confirm na abort na, saka namin niras up yung high ground. Tama-tama naman dahil passable naman yung high ground na yun, dahil may parang rolling lang siya Doon naka-recover yung trupa ng mga magazine na lang. Magazine na M16. Kuha si Julian, tapos iba pa. Nung makuha namin yun, dumiretso kami sa ang leading nun, 17 company pa rin. Kasi sila yung kumpleto, kami na lang yata kami noon Kumbaga sa isang team, 7 pa rin, pero hindi na umabot ng
hindi na umabot ng 4 na team. May ibang team doon na 6 na lang kasi wala nang tropa eh. Nung matanaw namin yung yung Barangay Sarmiento, Barangay ba yun o lungsod, ito na yung last objective papuntang Matanog. Abubakar. Sinearch muna namin yung mga bahay doon. May mga na-recover din na mga magazines. Tapos yung narinig namin, yung mga Marines nakakuha ng mga 50 caliber doon sa may pispan. Doon pinaglalaglag yung mga baril. After siguro mga 2 days, nag-proceed kami sa axis of advance namin papunta doon sa mismong Matanog na. From Sarmiento papuntang Matanog, siguro nilakad pa namin ng mga mga 2 araw kasi may mga kalaban pa sa pero hindi naman sila bumangga na dahil yung air support andun na, yung mga tinatawag na yung aircraft na yun, yung OB-10, 3-4 pa yung nagsusupport sa amin. Kaya kung ang ginagawa ni Sir Cubalios noon, ni Batcom, pag may makita na paggalaw-galaw doon sa harapan, pinapabagsakan na niya ng OB-10, bala ng OB-10. Kaya nangyayari, na-avoid talaga yung mga disgrasya o mga encounter ng hanggang sa narating namin yung yung mismong Matanog, pinabagsakan pa rin ng yun ng bala ng OB-10. Pagdating namin doon, clear na, wala nang tao. Naka-skirmisher na rin kaming doon. Yung 4 na kumpanya, kasali yung 17 company. Skirmisher. Tapos, yun, dumating na yung mga media. Wala bang mga presence ng Yeah. kalamay? Mga Wala na. patay o Talayan, doon sa tinatawag na Camp Umar, Talayan. Party pa rin ng Maguindanao. Unang pasok namin dyan, noong 1999 ng February. Wala pa akong kaalam-alam nun, pero mapipigure out ko sa isip ko na talagang yung labanan doon, pwersa ang kailangan, paramihan. Hanggang sa malapit naming marating yung pinaka kampo nila, nag-ceasefire. So ang nangyari, bumalik kami ng kampo kasi nag-ceasefire. Pangalawang balik ko, nasa 18 company na ako noon. Ang CEO ko noon si Late Captain Paler. So ang nangyari, briefing, tapos yun nga, search and destroy sa ang mga kalaban. Tapos ang support naman may artillery, may air support, tapos may mga tubo pa na yung mga mortar. Ang kasama ko naman noon, yung 2nd company tsaka 8 company pa rin na mga kumpanyang kasama namin noon. LDLC, hindi ko na matandaan kung saan banda yung LDLC namin. Nung pagpasok namin sa LDLC, wala pang nangyayaring labanan o gera. Dire-diretso lang yung lakad namin. Tapos first objective namin, tinusok ng ng second company. Tapos kami nakabuntot ng second company, nag-firefight sila sa harapan. Nung nagpa-firefight sila sa harapan, nag-skirmisher yung buong kumpanya ng Paliter C. Kung sa axis of advance namin, nasa sila, kaliwa. Tapos kami, kumanan, pati yung 8 company tsaka 17 company. Nung makuha na yung bundok na yon, naka-recover kami ng 2 body count at saka M16 doon. Tapos yun na report hanggang tapos
pinicturan yung ano, yung body count. Tapos yung recover binaba na. Nagpalipas kami doon hanggang ah, alas 12 ng gabi. Pero bago yan, may kanya-kanya na kami sector of fire. Yung sa amin, nasa pinakatuktok kasi kami yung magli-leading kinabukasan, tuktok ng bundok. Tapos yung tatlong kumpanya naka all around security sa command. Ngayon, mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, pinapapatakan ng kanyon yung second objective namin. Nag-standby kami doon mula nung makuha namin yung bundok na yun, nag-standby kami hanggang alas 12 ng gabi. Alas 8 ng gabi, pinapapatakan na namin ng artillery. Pinapakanyon na namin yung next objective namin. Mula alas 8 hanggang alas 12 ng gabi. Nung alas 11 na ng gabi, pero pumuputok pa rin yung kanyon. Dahan-dahan na kaming palakad papunta doon sa next objective namin. So ang ginawa ng kasi leading kami noon, ako yung guide. Sabi ng team leader ko, si Sergeant Matinao, gilidan mo lang muna yung bundok dahil maliwanag yung buwan. Hanggang sa narating namin yung next objective namin, parang naikutan namin eh. Naikutan doon kami sa likod nila, sumulpot nung next objective namin. Sabi nung platoon sergeant ko, si Sergeant Dignadisi, Claire, sundan nyo yung trail dahil live yung trail. Sinundan namin ni Julian, yung lead scout ko. Yung nga, nakita namin yung dalawang Muslim na nakahiga, nakamalong, marami mang lamok. Nung itinuro ni Julian na may tao sa harapan namin, siguro mga 3 di pa lang, nilapitan pa namin ng kaunti para ma-confirm. Ngayon, nung paglapit namin ganyan, biglang umupo yung nakahiga. Sabay tanggal sa malong niya na nakatalokbong sa kanya. Maya-maya, bumalik siyang humiga. Pero tinutukan na namin ni Julian yung dalawa. Ngayon, bumalik pag upo yung isa. Pag upo niyang ganyan, akmang kukunin niya yung baril niya, tinira na namin ni Julian yung dalawang nakahiga. Hanggang doon, nag-umpisang firefight. Tapos, around 3 o'clock. Ano yung dalawa na yun? Post nila. Nung mapatay na yung dalawa, tumalon ako doon sa may paksol, kasi makita mo yung paksol eh. Kasi agaw liwanag ng buwan. Palabas na yung buwan nun. Nung sakto na pagtalong ko sa paksol, nandun nakasandal yung 2 RPG, tapos 5 bala. Yun, nakuha ko yun. Tapos yung gwardiya nila sa harapan, nakatalon sa bangin. Ang nangyari, kasi nag-volume of fire na, naiwanan nung gwardiya nila yung bandulir nung nung garan. Pati yun, nakuha ko yung isang bandulir ng garan, mga 12 clip yata yun. Tapos, ang ginawa ni CO nung naka-advance siya doon sa leading team doon sa amin, humingi siya ng granada para batuhin yung yung pinagtalunan nung isa na gwardiya nila. Isang MI na nagagwardya nung 2 na Kia na kalaban. Binato ng yung maliliit na na granada, yung parang plastic, yung fragment na yon. Tapos sa 3 bato, 2 lang yung sumabog. Kaya ang ginawa namin, nung ma-recover na yung 2 RPG tsaka 5 bala, na-search na rin yung 2 Kia ng kalaban, ginapang namin pababa. Dahil pagbaba ganyan, aakyat na naman eh. Pag akyat na ganyan, ginapang namin siguro mula alas 3 hanggang alas 5 ng madaling araw, ginapang namin. Ngayon, nung marating namin yung ridge, nung
ginagapang namin na burol o bundok, ano na, agaw liwanag na ng ano, palabas na rin yung araw, agaw mag-aalas 5 na yun eh. Doon namin naaninagan na doon namin na nung marating namin yung ridge, maaninagan na namin yung ano, kung ano yung nasa harapan sa dugtong ng ridge. Nakita namin yung bahay, mga bahay doon. Pero sa right side namin, andun naka-skirmisher na. Nung makuha na namin yung ridge na ginagapang namin, yung team namin nag-skirmish kaagad ng mula sa pinakadulo ng ridge papunta dun sa taas ng ridge. Nag-skirmisher kaagad kami doon. Tapos yun nga ang napwistuhan ko, sakto naman may faksol. Ang nangyari doon sa faksol, ang ikinubir ko doon yung paa ko. Tapos doon ako naupo sa gilid ng paksol. Siguro mga 10 minutes kami doon na habang hinihintay yung ibang trupa. Tapos yung sa right side namin, yung tatlong kumpanya, naka-skirmisher na rin. Papunta doon sa axis of advance nila. Nakikita lang namin kasi maliwanag na eh. Nung nag-order si CO na advance doon sa unahan, dahil kukunin yung bahay, yung team namin dali-daling umalis, tapos dumiretso doon sa inikutan namin yung bahay, yung kubo. Ang pumalit doon sa inupuan ko si Lit Anayron, yung 7-9 yata yun, 7-8, Lit Anayron. Umupo din siya kagaya ng pag-upo ko doon. Nagkataon na pumutok yung kalaban sa parting kanan, na kung saan ang tinitira siguro yung tatlong kumpanya din natin, yung 17, 8 at saka Sikan. Siya ang tinamaan sa liig. Tinamaan siya sa liig. Yun nga, wounded. Nag-decide si CO na ibaba, dalhin doon sa command ng batalyon o Sikan Isarbe. Ngayon nung naibaba na kami, nandun sa nakuha na namin yung bahay. Nung pagpasok namin sa area ng bahay, yung isang RG doon nakatusok sa may pintuan mismo. Hindi siya sumabog. Kaya ang ganawa, hindi na lang pinabayaan na lang yung RG doon. Tapos pinaikutan namin yung bahay, yung sa 2, 3, 4 na team, pinaikutan namin yung bahay. Tapos doon na kami nagharboring ng hanggang gabi. Nag-temporary patrol base na kami doon. Habang naghihintay doon sa susunod na instruction pati sa operation na yon. Ngayon, nag-standby kami doon hanggang sa kinabukasan. Binumba ng ubitin yung paratura. Binumba yung pinakatuktok ng talayan o yung Camp Umar. Yun nga, naririnig na lang namin sa radyo na na-recover na yung paggawaan nila ng baril at saka paggawaan ng bala. Yun, pagbaba namin, nakita namin yung isang kumpanya namin na may recover na isang bala ng ubitin na hindi sumabog. Pero wala na siyang laman, nabuksan na siya. Yun, dinala yun, sinakay sa may kabayo man na nakuha. Sinakay dun sa kabayo. Pati yung 3 sako ng 50 caliber na empty shell, ikinarga din sa ikinarga pala sa chopper, yung empty shell. Tapos yung sa ubitin na bala na hindi sumabog, sa kabayo ikinarga. Kinahaponan noon, alas 5, may order na dumating sa amin na mag-backtrack na kami. Balik na kami sa aming sa Crossing Salvo ba yun? Basta bumalik na kami doon. Yun, ang